Steph Curry hinihingkayat ng ibang analyst na huwag muna pumirma ng contract extension. Curry brothers sa Warriors tuluyan ang natapos matapos ang latest moves ng Golden State. At Miami Heat hindi pa rin tapos. Kyrie Irving naman ang isusunod. May isang malaking desisyon na paparating para kay Steph Curry at maaaring magkaroon nito ng malaking epekto sa future ng Golden State Warriors. Sa August 29, magiging eligible si Curry para sa isang bagong contract extension. Pero ayon sa NBA insider na si Brian Windhorst, baka mas magandang huwag muna siyang pumirma ngayong off-season. Bakit? Dahil pwede nitong bigyan ng Warriors ng napakalaking financial flexibility para palakasin ang kanilang roster. Sa 2026-27 season, papasok si Curry sa final year ng kanyang kasalukuyang kontrata at may $62.6 million cap hit. Kapag nag-sign siya agad ng extension, maaari siyang makakuha ng humigit kumulang 2 taon, $136.7 million. Ibig sabihin, mananatili siyang under contract hanggang sa kanyang edad na 40 at 41. Malaking pera yon para kay Steph. At natural lang na kung gusto niyang kunin ang kontrata, dapat itong ibigay ng Warriors. Pero may ibang strategy. Ang payo ni Windhorst, huwag munang pumirma, hindi dahil ayaw niyang manatili si Curry sa Warriors. Sa halip, gusto niyang magkaroon muna ng pagkakataon ng Golden State na gamitin ang kanilang salary cap flexibility. Kung hindi muna pipirma si Curry, maaaring magkaroon ng Warriors ng mahigit 100 million sa salary cap space sa susunod na off-season. At napakalaking bagay niyan. Dahil sa susunod na off-season, matatapos ang contracts ng 3 malalaking pangalan, Steph Curry, Jimmy Butler, Draymond Green. Kapag nag-expire ang kanilang contracts, magkakaroon ng Warriors ng mas malaking flexibility para mag-restructure ng roster. At doon maaaring gamitin ng Golden State ang pera para kumuha ng bagong star, magdagdag ng elite scorer, palakasin ang supporting cast, o gumawa ng maraming strategic moves. Ang ultimate goal, palakasin ang team habang nasa league pa si Steph Curry. Ito ang interesting part. Kung maghihintay si Curry sa extension, hindi naman ibig sabihin na mawawala ang pera niya. Ayon sa argumento ni Windhorst, makukuha rin naman niya ang extension sa tamang panahon. Kaya bakit hindi muna hayaang magkaroon ng flexibility ang Warriors? Kung gagamitin nila ang cap space para makakuha ng quality players, maaaring mas maging competitive ang team sa mga huling taon ng career ni Curry. Pero may malaking gamble, hindi rin guaranteed na magiging successful ang planong ito. Kung maghihintay si Curry at hindi maganda ang magiging takbo ng season, maaaring magkaroon ng uncertainty sa future. Pero kung healthy siya at patuloy na naglalaro sa elite level, maaaring maging napakalaking tulong ang kanyang desisyon na maghintay. Hindi na talaga ang tanong kung mananatili ba si Steph Curry sa Golden State. Ang mas malaking tanong ngayon ay, kailan siya pipirma? Dahil kung pipirma siya agad, secured na ang malaking kontrata niya. Pero kung pipiliin niyang maghintay, maaaring bigyan niya ang Warriors ng pagkakataong gumawa ng malaking roster transformation sa susunod na off-season. At ngayon, may isang malaking consequence ang bagong signings ng Golden State Warriors. Matapos silang pirmahan sina Brandon Williams at Georges Niang, mukhang tapos na ang posibilidad na muling makasama ni Steph Curry ang kanyang kapatid na si Seth Curry sa Warriors. Ibig sabihin, pagkatapos lamang ng isang season, magkakahiwalay na ulit ang magkapatid. Noong nakaraang season, naging espesyal para sa Warriors fans ang pagkakataong makita sina Steph at Seth Curry magkakasama sa iisang team. Pero hindi rin naging ideal ang kanilang season dahil parehong nagkaroon ng injuries at hindi sila madalas nakapaglaro ng sabay. Si Seth ay nakapaglaro lamang ng 10 games, pero kapag healthy siya, ipinakita niyang kaya pa rin niyang maging reliable shooter. Nag-average siya ng 7 points per game, 48% 3-point shooting. Kaya malinaw na meron pa rin siyang value bilang bench shooter. Dito pumapasok ang practicality. Bagamat magandang story ang Curry Brothers reunion, kailangang isipin ng Warriors ang kanilang roster. Si Seth ay 36 years old na at isa sa pinakamalaking problema ng Warriors ay ang kanilang edad at kakulangan ng young legs. Kung muling pipirma si Seth, madadagdagan pa ang isang veteran sa roster. Mas maganda para sa Warriors ang basketball decision kaysa sa sentimental decision. Oo, magiging maganda sanang makita ulit sina Steph at Seth, pero mas kailangan ng Golden State ng mas batang guard. Kaya dito pumapasok si Brandon Williams. Sa edad na 26, mas bata si Williams kaysa kay Seth at may NBA experience na rin siya. Noong nakaraang season kasama ang Dallas Mavericks, naglaro siya sa 66 games at nag-average ng 13 points per game, 47% shooting mula sa field. Ibig sabihin, mas available at mas bata siyang option para sa backcourt. At napakahalaga nito para sa Warriors dahil maaari siyang magbigay ng minutes para makapagpahinga si Steph Curry. Pero may malaking problema kay Williams. Hindi perpekto ang signing.
Ang malaking red flag ay ang kanyang 3-point shooting. 23% lamang ang 3-point percentage niya noong nakaraang season. Para sa isang 6 feet 1 inch guard, malaking concern iyon. Dahil kapag nasa court siya at hindi siya consistent sa labas, maaaring hindi siya respetuhin ng defenders. At malaking bagay iyon sa Warriors system dahil kailangan nilang magkaroon ng spacing para kay Steph. Mukhang hindi pa tapos ang agresibong off-season ng Miami Heat. Matapos silang makuha si Klay Thompson at si Giannis Antetokounmpo, lumalabas naman ngayon ang posibilidad na subukan nilang idagdag si Kyrie Irving. Pero may malaking problema. Hindi raw plano ng Dallas Mavericks na i-trade si Kyrie sa ngayon. Ayon sa article, maaaring subukan ng Miami na mag-alok ng package na nakasentro kina Nikola Jovic, Pelle Larsson, 2028 first round pick, 2029 second round pick, unprotected 2030 first round pick. Malaking package ito para sa isang veteran superstar na tulad ni Kyrie, pero hindi ibig sabihin na tatanggapin ito ng Dallas. Ayon kay Mark Stein, wala raw immediate plans ang Mavericks na ilagay si Kyrie sa trade market. Ang dahilan? Gusto ng Dallas na bumuo ng contender sa paligid ng kanilang bagong franchise centerpiece na si Cooper Flagg. Kaya sa halip na mag-trade ng importanteng veteran tulad ni Kyrie, mas gusto nilang makita muna kung ano ang magiging chemistry at potential ng kanilang bagong core. Hindi madaling kunin si Kyrie. May malaking salary cap hit si Irving na nasa paligid ng $39.5 million. Ibig sabihin, kung gustong i-trade siya ng Miami, kailangan nilang mag-match ng salaries ayon sa NBA rules. At maaaring kailangan nilang isama ang malalaking kontrata at valuable players sa kanilang roster. Isa sa mga maaaring maapektuhan ay si Andrew Wiggins, kasama ang iba pang rotation players at draft assets. Kaya hindi simpleng kunin natin si Kyrie. Kailangan nilang pag-isipan kung sulit bang bawasan ang lalim ng roster para makuha siya. Ito ang dahilan kung bakit napaka-attractive ni Kyrie sa Miami. Mayroon siyang elite shot creation lalo na sa mga late clock situations. Kapag nauubusan ng offensive ideas ang isang team, kayang gumawa ni Kyrie ng sariling tira. At napakahalaga niyan para sa Heat. Imagine ang potential lineup: Kyrie Irving, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Giannis Antetokounmpo, Bam Adebayo. Kung mananatili ang lahat ng pangunahing pieces, napakalaki ng offensive potential. Ito ang kailangan linawin. Hindi pa confirm na tinatrade ng Dallas si Kyrie. At ayon sa report na binanggit sa article, wala pa silang immediate plan na gawin iyon. Kaya sa ngayon, mas tamang tingnan ito bilang potential blockbuster scenario, hindi isang deal na malapit na matapos. Ang Miami Heat ay malinaw na all-in sa championship contention. Nakuha na nila si Giannis Antetokounmpo, nakuha nila si Klay Thompson, at ngayon, lumalabas ang speculation tungkol kay Kyrie Irving. Kung somehow makuha nila si Kyrie nang hindi masyado masisira ang kanilang depth, maaaring magkaroon sila ng isa sa pinaka-explosive offensive core sa NBA. At yan ang mahahalagang balita ngayong araw. Like, subscribe at click ang notification bell. Peace out!